kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Kasi Cristo. kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Para sa ganun maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Nako, matindi ho ito mga kababayan. Napapabalitang people power. Pag-uusapan ho natin yan. Balita ho natin, nagpapanik na daw ho sila sa Malacanang. Kasunod ng paglalabas ng tagubili ng ating mga kababayang Iglesia ni Cristo. At dito rin ho sa video na to, sinoplak ho nitong si Kiko Barzaga, anak nitong si Congressman P.D. Barzaga. Sumalangit naman, napakahusay ho nun na isa ho sa mga pinapanood nating congressman yun. Kahit dadilawan yun, yung mga argumento nun talagang mahuhusay, hindi kagaya nitong kay Benny Abante. Etong si Tamba at itong si Soto, naku, pinagbuhol ho nitong si Congressman na Kiko Barzaga. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito. Rekta ho tayo sa mga banat nitong si Kiko Barzaga dito kay Tito Soto. Ito, ano ho tayo dito? Kung tayo tatanungin, dapat ho talagang masibak nitong si Tito Soto bilang Senate President. Kasi sambay ng Pilipino na hong nananawagan sa pagsibak nitong mama na to. Ito ho ang banat nitong si Kiko Barzaga. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez, which is yun naman ho talaga ang totoo. Ito ho kasi sabi nitong si Soto. There are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez, Toby Chanco, Albi Benitez, Benny Amante, Abante Husigulto, Leila de Lima, Kong Kaloy Zarate, Paulo Duterte. Yan ang nga ba sinasabi natin? May iligo talagang mag-name drop tong si Soto no? Akala niya pagka nag-name drop siya, yung mga nasa Duterte, yung mga hindi ganun yan. Senate President, malapit ka na palang matanggal bilang Senate President. Hoy, Tito Soto, hindi ganun yun. Hindi porket binanggit mo yung mga Dilawan, makukonvince mo na yung mga Dilawan na para kasabayan. Hindi porket binanggit mo yung mga Duterte, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, kaibigan ako nito, matagal ko ng kaibigan yan. Loko-loko! Ngayong mga panahon na to, dalawang uri lang ang politikong kilala namin. Isang magnanakaw at hindi magnanakaw. Alin ho ba kayo doon sa dalawa? Ngayon, kung tatlo pala, hindi, dalawa lang yun kasi pagka hindi mo kinol out yung mga magnanakaw, mas masahol ka pa doon sa mga magnanakaw. Ganun ho kasimple yun. Di ba? I follow what is right no matter who my friends are, close or not. Anong what is right? Tama ba na hindi ibalik? Ito simple lang Tama ba na hindi ibalik? Etong si Bryce Hernandez, gayong hiniram lang pala ng House of Representatives nung nagkaroon sila ng hearing. Tama ba yun o mali? Tama ba na hindi abisuhan ang chairperson ng Blue Ribbon Committee nung hindi nyo ibinalik diyan sa Senado itong si Bryce Hernandez? Tanungin kita, Soto. Ngayon, kung mali, tama yung sagot mo dun sa mga tanong ko na yon, meron tayong problema dyan. Next so tayo. Sino pa bang binanatan itong si maingay ho ngayon ito itong si Kiko Barzaga talagang binabalagbag ho niya lahat no. Lahat ng umaharang talagang nabibigyan Ito mga kababayan. Oo, BBM Sara, Uniteam ako dati. Malay ko pa na si Martin Romualdez ang uupong presidente. Boom! Di ba? Yan talaga. Real talk yan Malay ba natin si Martin Romualdez ang uupong presidente? Binoto natin, Uniteam. Anak ng tokwa, nagkalitaw-litaw si Martin Romualdez pala uupo presidente. Real talk, yaan ho ang nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Yun ho ang katotohanan na napakahirap matanggap nito mga pinklawan, dilawan, talyanista, ensaymada. Sinusuportahan nyo si Marcos Jr. para sa mga Ilocano, para sa mga taga-Norte, kung tawagin nila sarili nila, Solid North. Yung mga taga-Solid North, sinasabi nyo, binoto nyo si Marcos Jr., Apo Lakay, Apo BBM, o kung ano-ano Apo. Ang nakaupo si Martin Romualdez, yun ang problema ng sambayan ng Pilipino. Ngayong mga panahon na to. Eto na mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Congressman Kiko Barzaga. Ako tatanungin Ako tatanungin. Sa tingin ko, etong mama na to, merong sense to kumpara kay Martin Romualdez. Kung wala nang ibang pagpipilian, kung wala na kung wala na.
Kasi kung tayo tatanungin, kung pwede yan si Toby Chanco, siya na lang. Kaysa naman, speaker natin, di natin malaman. Speaker nga, di na marunong magsalita. Di ba? Kung tayo tatanungin, Toby Chanco. Kasi yan, harapan niyang binabanatan niya si Zaldico eh. Pagka binatatan niya si Zaldico, pagka kumanta yan, sa ayaw at sa gusto niya, kakanta niya si Martin Romualdez. Doon papunta eh. Di ba? Ngayon, kung walang-wala, yung tipong, sige, yarin lamang pinagtitripan yung sistema, pagtripan na natin. Kiko Barsaga, for speaker, ika nga. Okay sa atin. Ayun na nga mga kababayan, Kiko Barsaga, palagbagin mo na to si Martin Tamba. I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's the House Speaker. And do you think there's ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nag-video kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. To clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomal yung flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback, alleged commissions? I mean everything. Everything's under the speaker. Paano nila sabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede i-share? Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo evidence, sir, na involvement po si speaker, you have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since kumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barsaga. Susuportahan kita kung Kiko. Akala mo kung tayo nung papipiliin mas mahusay pang magsalita tong si Kiko Barsaga kaysa kay Martin Romualdez, anak ng tokwa. Ang daming tagapagsalita niyan. Merong Ace Barbers, merong Princess Abante, anak ng tokwa. Ba't di ka magsalita, speaker ka? Tignan mo tong si Soto, nagpapa-ambush interview. Etong si Martin Romualdez, napakaduwag. Hindi niya kayang humarap sa mga media, di ba? Sa bagay, pagka nga naman binato siya ng mga mabibigat na tanong, baka hindi ho niya masagot. Yun Alam na ho natin, karakas pa lang ng mama na yan, di ba? Magaling lang yan si Martin Romualdez magpalaki ng basketball niya diyan sa opisina niya. Diba? Nagpapalaki lang ng basketball diyan sa opisina niya yung mama na yan. Pero pagdating sa public service, pagdating sa pagtackle sa mga issue sa media, pakikipag-usap kung kani-kani, hindi ho niya kaya yan. Bumabahag ho yung mama na yan. Rekta na ho tayo dito sa sa Ganang Mamamayan. Ito ho yung episode kahapon na kung saan kaugnay ho ito sa tagubilin ng ating mga kababayang INC, ng pamuno ng INC sa kanilang mga miyembro. Kaugnay dito sa papalapit na malawakang rallying gaganapin sa September 21. Naku, wala pa naman tayo dyan. Medyo na BBC ata tayo dyan. Pero hanggat maaari yung mga kababayan, talagang papasadahan yung mga mapapasadahan. Ito, rekta ho tayo dito sa dito sa Ganang Mamamayan. Ito na tagubilin. Kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang logo, may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ, para bagang pinalilitaw nila na ito'y official statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025
alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia Opo, opo. na hindi naman totoo. Wala pong ganun, Sen eh. Kaya Bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng circular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21, araw po ng, ano bang araw yon? September 21, linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan Baka ito. gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para po sa kabatiran ng ating mga first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong okay, wala malinaw, pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na huwag kayong Opo. sasali diyan. Kasi nakalagay po doon sa post na ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media, baka ho ma-promote pa no. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung mali. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Kung sino man yung nag-organize niya. Yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo. Ganun ba? Yes po. Yes Yan, po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. Oo. At sana po ay naging malinaw. Maliwanag yun ha, yung tagubilin ha, ang
abiso o update dito sa mga gaganaping pagkilos na to, ang pamunuan ng iglesia, hinihimok ang mga membro niya na manalangin sa mga nangyayaring katiwalian ngayon at yung mga nangyayaring pagkilos protesta. Di ba? Maliwanag ko yun, pero hindi pinipigilan. Ayun naman pala. Hindi pinipigilan, kumbaga, nasa sayo yan, manalangin ka, sumama ka doon sa, pakita mo na sumusuporta ka, na kino-call out mo ang mga kabalintunang nangyayari sa Pilipinas, at sabayan mo ng panalangin habang nandun ka, talagang napakabisa ho niyan, mga kababayan. Doon sa lahat ng ating mga tuloy-subaybay. Pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi ko na alam kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin... nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun na hindi sila sumali. Ang mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Kasi kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang Iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po, gusto walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa mga text sa atin? Parang ano eh. Binaha ata tayo. Ayusin ko muna. Ha? Pero lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman sa... Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po ba ang dapat na maunawa? Kasi ang daming lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Bias na kagad no? Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan? Diyan, dapat sana. Yun ang hinihintay natin yung kabalintunaan, di ba? Strike, naku, yun yung pangatlong strike nitong si Soto. Maraming strike na yun di ba? Punong-puno na ho ng strike yung mama na yan. Anak ng Petrang Garabata, mantakin nyo, Senado, iyo yun Di ba? Kabaro mo yun At alam mo yung mga nandun, hindi basta-basta nabibili ng pera, di ba? O ngayon, nagsalita sa House of Representatives, yung nagpapatalo ng bilyon-bilyon sa kasino. Mas pinapaniwalaan ho niya yun. Pambihira talaga, oo. Nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Yan. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa.
na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Oho. Sana yung ganong mga yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng ng pagiging objective sana. Opo. Ito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oho. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Correct. Galing, galing. Galing ni Sen Marcoleta. Kitang-kita ho nyo yun, mga kababayan. Ang daming galit kay Soto. Pwede yung tayo ho kasi, hindi ho tayo maingay. Ika nga yung tipong mayat maya yung puro politika. Kasi dito na nga, pinapuro politika na yung pinag-uusapan eh. Tipong pagka meron tayong kaharap, na puro politika na nga yung nasa harap ka na nga ng camera, puro politika pa. Paglabas mo, gusto mo dyan, ika nga iwas ka na muna sa politika. Yung wala na muna yung mismo kausap mo, ang mag-open na, grabe naman tong si Tito Soto, no? Grabe naman pala yung mama na yan. Dati binoto ko yan, dati gusto ko yan, pero ngayon ayoko na siya. Yun ang naririnig mo sentimiento doon sa mga tao na hindi naman babad sa politika. Pagka yun ang narinig mo, meron nang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, yung kanilang algorithm, yung flow ng mga impormasyon sa kanilang social media page, linalamon na nitong kung gaano kawalang kwentang leader itong si Tito Soto dyan sa Senado. Yun ang tinutukoy nitong mga kabalinto na tinutukoy nitong si Sen Marcoleta. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Oho. Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat ganun. Oho. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niya, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao Well, okay, tayo naman sana, in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit ko lamang yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Anyway, sige po. Mayroon bang mga pumasok na comments o break mo na? Ng may birthday. Ay, siyempre kayo pa. Opo.
Binabati ko po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapagkat ngayong pong araw na ito ay ika-68 birthday po niya. Di ba bukas Happy pa? birthday. September 13? Hindi, ngayon. Adolfo ba mismo? Ganun ba? Oh. September 12. Ganun ba? Ka-birthday niya rin si Secretary Sadar. Sadar. Opo. Kaibigan ko. Si Secretary... O bukas pa daw. Nag-text sa akin si, bukas pa ang birthday ko. Pakisabi kay Sen. Ayan. Sabi ni, Si President. ang bilis mo. Si Secretary ng DAR. Sino nga Secretary? Nakalimutan na. Wala Ngayon nga yung ano, Bago natin ituloy, kayo ba, si chairman na po kay Senador Ping Lacson, meron bang turnover man lamang kung ano naging proceedings ng first, second, third hearing? ito dapat ituloy nga nila. Opo, kasi Kaya alam lang, ko next Thursday, di ba? yung aking sentimiento nga, in-approve ng committee na i-cover natin siya, re-recommenda sa DOJ. Opo. Yun ay trabaho Opo. ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng aking pagiging chairman. Opo. Ngayon, ang ginamit niyang dahilan sapagkat sinabi raw ng SOJ na bumaligtad naman ang SOJ Opo. na sinasabi niya, ibalik muna. Kaya naman ako nagsisintimiento, paano nangyari naman, dinagdagan nila yung requirement ng batas? Wala naman sa batas yun eh. Kaya yun ang itatanong ko nga sa kanila sa Lunes, kung sakasakali. Mr. President, nung bang nag-research ka, nabasa mo lang sa dyaryo na sinabi ni SOJ na hindi niya natatanggapin ang application sapagkat kailangan niya munang isoli ang di umano'y nakulimbat na perang pang-estado. Ba't hindi niyo man lang binasa yung batas kung yun ay kasama sa requirement? Hindi po pwede yun eh. Ibig sabihin, dapat in-honor nila yung pinagtapusan namin. Tsaka kayo, ituloy ninyo. Nasaan ang continuity? Ang Senado is an institution. Tama Diba? po. Kami, the senators may come and go. Yes po. Pero yung Senado mananatili siya doon as an institution. Di ba? Opo, tama. Mananatili. Ang tanong hanggang kailan? Hindi, kasi sinisira kasi nung mga ibang mga senador yung institution na yan. Kaya ang tanong dito, mananatili hanggang kailan? Kasi wala akong forever eh. Walang forever. Ang mundo ika nga nag-i-evolve yan sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat linggo. Merong darating, merong mawawala. Merong mag-iumpisa at merong magwawakas. Ang tanong dito, pagkatapos na September 1, tingnan natin. Puno na sambayan ng Pilipino, Sen. Alam ko itong si Senator Dante Marcoleta, ang kanyang, yung sincerity ng kanyang puso na makapaglingkod ng tapat, makapag-deliver ng mga pinangako, makapagbigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Iilan na lang ba yung mga politikong ganyan ang mentalidad sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa? Bilang na lang sa daliri. At yun, kasi nga demokrasya, lagi tayong babagsak sa bilang. Meron ka bang bilang? Di ba? Yan yung angas ng mga iba dyan. Di ba? Wala kang bilang, huwag kang magsalita. Kahit maganda yung ideya mo, kung wala kang bilang, wala ka niyan. Demokrasya nga, wala kang problema doon. Kaya nga, complete overhaul. Doon pa lang sa paraan ng pagpili, ayusin na natin. Di ba? Yung tipong hindi mga sintu-sinto, nagiging speaker, nagiging Senate President, nagiging presidente, di ba? Yung Senado mas malaki kaysa individual na pangalan at bilang ng mga senador. So yung proceedings, institution din yun eh. Kung walang paggalang sa proceedings ng institution, paano na kami? Diba? Saan papunta kami? Nakakapangamba nga yun. Yan ang punto riyan eh. Sabi pa po ng ating mga reactors, B, wala po mula kay Sailor Moon. Meron yan dahil tuloy-tuloy naman ang investigasyon, Aliana ng Quezon City. B, wala po dahil pinoprotektahan pa rin nila ang mga opisyal na kasabwat sa flood control. Maria ng Dubai. Wala dahil napakalapit na po sa point na may makikita na tayong malaking proof ng totoong nangyayari na magre-re-elect babangga sa realize ng mga normal na tao.
Anong ibig sabihin? Malalim ng ibig mo sabihin. Rachel Basina, Lauro QC. Yan, di wala tayong mapapala mula kay Jov. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Si Nat, oo. Ganun din yung happy birthday to Ana May Mewa Mumbai ng Katarman, Northern Samar. May bahay po ng ka-Jmar Mumbai. Ayun, happy viewing po kina Ian Joji at Gian Ritondo, Jela at Vanessa Julio, Jem Bacunawa, JB, Alex at AJ Belacruz. Pabati po mula kay Linden Pogi. Sige, mamaya na. Hindi pa tatapos na ba tayo? Ba't puro pagbati na ata ngayon? Nasa, meron ka bang baka gusto idagdag dyan? Sige. Itong gusto ko na itanong kay Sen, bagamat hindi siguro niya ka-batch itong yung bagong kongresista, Sen, Congressman Anak ni Kong Kiko. si Kong PD, alam ko barkada niyo, Sen, si PD Barsaga. Ngayon yung kanyang anak mukhang gumuguhit ng pangalan ngayon sa Kongreso. Si Mark, yung Kiko Francisco. Nabalitaan ko nga. Kung malas sa majority party. Yung coalition. At ngayon, siyang nagsasabi na kung merong dapat investigahan dito sa flood control, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sen. Bakit yun? Ayaw paniwalaan ng aming Senate President. Naku, yari. Galing doon, di ba? Yan ang sinasabi ko, kailangan mapansin ng tao. Pagka yung testimony nanggagaling sa House, tiwalang-tiwala siya doon. Pagkagaling sa amin, Senado ito Siya yung Presidente, di ba dapat sana doon mo makikita sana yung pagmamalasakit merong pinangalanan. Wala man lang sinabi na sana wag naman silang magpakadalos-dalos sapagkat tayo po ay meron pong sinusunod na due process. Kung hindi ko mo sinabi nila na merong dawit na kasama namin ay ganun-ganun na lang. Tingnan din po natin kung anong pinagmulan nun. Meron ba siyang sworn statement na kagaya ng ginawa dito sa Blue Ribbon? Dapat, yun ang gusto kong makita Paano magiging, alimbawa, kung ako siya, paano magiging voluntary? Nung siya'y nandun na, nasa custody na Samantalang yung Diskaya, walang custody yun. Voluntary nilang nilabas yun. Ito, nasa pag-iingat na nila, kaya nga nakapag-request Nandito na lang po ako, natatakot po ako doon sa kabila. Bakit niya papayagan yung ganong klase na request? Yan. Kaya kinakatigan niya yung House of Representatives Voluntary kaya ang paggawa ng isang tao sa panahon na siya'y nakapiit na? Yun ang pag-aralan nyo. Pag nakapiit na, voluntaryo pa ba? Hindi ko sinasabing hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya lang, mas gusto kong paniwalaan na voluntaryo pagka hindi ka nakapiit. Hindi ka under pressure. Dito, lahat nakaganon sa'yo. Baka naman nandun na yung pressure. Baka nandun na yung manipulation. Baka nandun na yung pamimilit. Bakit ka mo? Nandun na sa kanilang pag-iingat Ayaw na nga nilang isuli sa amin, kaya dinala sa krami. So pupuntahan nila doon. Tuturuan na naman nila. Hindi ko sinasabing gano'n ang gagawin. Gusto ko lamang ipaalala, ipaintindi sa ating mga kababayan. Sapagkat alam kong nakukuha din nila yung gusto kong sabihin para sa kanila. Idagdag ko nga mukhang sa halip na protection mukhang madidiin pa ng husto ang Senado ngayon dahil sa meron daw tauhan ng WJ construction company na pumunta sa vicinity ng Senado. May daladalang obligasyon daw po. Nakita pa sa CCTV. Mukhang yun daw po ang magiging subject ng tanungan sa susunod at mukhang pumunta daw sa opisina ng isang senador. Gusto kong makita yung CCTV. Kung kanino nagpunta. Baka sa akin nagpunta, di ba? Siyempre interesado rin ako na nandun na ako Di ba importante naman na malaman ng bawat isa sa amin na hindi kami yun o kung kami yun. Totoo po. Kailangan ilabas yun.
Kasi kapag ka natukoy doon, talagang patutunayan na lang, wala silang sinasanto, walang kinikilingan. Kung kapwa daw po ninyo, Senador, ang matatamaan, dapat lumutang din daw po yun sa investigasyon ng Senado. Kaya nga ako yan, welcome ko yan. Kaya lang, ang nangyayari, bakit pagka papuntang Senador, yun ang gusto nilang anuhin. Bakit doon sa kabila, protektado naman lahat yung mga congressmen, wala nang pinatatawag dito. Mabuti yan ay isang magandang development kung talagang meron nga. Bagamat wala naman akong ibig sabihin nito. Grabe naman, tama nga naman si Sen Dante dito. Yung taga House of Representative, yung mga kasama nila doon, todo depensa. Todo protekta sila sa isa't isa. Sa Senado, yung mga mismong kasama nila nagbebentahan. Yung tipong, Sen, bago ko ito ilabas sa media, merong pumasok na ganito dito. Diba? Kasi lalabas at lalabas to. Ngayon, una na kita, Sen. Ano ba nangyari dito? Diba? Ngayon, kung wala naman pala talagang nangyari, ganito yan, ganun yan. Pero okay lang naman kung gusto mong ilabas yung CCTV. Ako, willing naman ako magpaliwanag yan. Pero hindi ganito. Si Ping Lacson, pa-blind item pa yung showbiz. Hindi, yung CCTV operator ang mag-explain yan. Hindi ako, para credible talaga. Ito, maaaring nagpunta lang yung tao. Baka naman nagdala lang ng pansit. Obligasyon daw pa ang dala-dala. Makikita natin. Malay mo naman nagdala lang ng isang kahon na hopya. Kung isang kahon na hopya, baka ako suspect. Sa inyo. Kasi hopya. Diba? Ako wala akong sinasabi. Kaya lang, sila yung medyo maaning isip, di ba? Tingnan natin kung anong klaseng obligasyon. Opo. Noon pong Lunes, isa sa mga pumunta doon ay si Congressman Toby Chanco. Ano po ang importansya siya nung naging pahayag ni Kong Toby nung kayo pa ang chairman ng yun, nagsalita si Toby Chanco. Bakit hindi man binigyan ng parang walang weight. Parang walang weight samantalang binanggit niya yung paglalatag ng napakaraming insertions na nanggaling dun sa isang dati kong kasama doon. Na ayoko nang banggitin ng pangalan, baka sabihin na naman nila, pinaiinit ko itong usapin na ito. Pero sa dami ng paglalatag na yon, kahit sabihin pa nilang, hindi naman na-release Hindi issue yung hindi na-release. Paano? Kinontrol talaga doon sapagkat may kaugnayan sa pagpapapirma ng impeachment yun. Magkaroon ba ngayon, yun? kapag sinuma mo lahat, 2 probinsya lang 13.8 billion Oo nga po. Bakit hindi ba natin bibigyan ng ano yun? Bakit hindi nila ipatawag yung taong binanggit ni Congressman Toby? Ba't hindi nila patawag doon? Bakit nila pinoproteksyonan? Sinabi nga niya, patawag ninyo kanya si Representative X. Siyang higit sa lahat ang makapagpapatunay, makapagbibigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin kasi ayaw nila akong bigyan ng data. Siya naman siya yung head ng isang komite na siyang tumalakay dito sa mga bagay dito. Tingnan mo, puro cover up Pero ang gagawin naman, invitation lang naman sa gaya na si Toby. Paano ba napansin Kong Toby? Paano ba siya napunta ng... Inimbita ko. Hindi ko siya sinabina, conscious of the interparliamentary courtesy. Yes po, pero kasi kayo umiyak. Yung iba naman, pinasabina ko, katulad ni Mayor Magalong at saka si Governor Dolor ng Mindoro. Ay, si Governor Dolor, dumating. Kaya lang, si Mayor Magalong, pinangangatiran niya na para pag gusto niya sabihin, hindi kaya yung battleground ng Senate. Nasa kamara daw po niya. Alam kong ako'y iimbitahin ng kamara. Doon daw siya gusto humarap. Kaya gusto kong humarap doon. At kung para hindi naman maging parang unparliamentary, parang para hindi ma-preempt ang sasabihin ko o ma-preclude ang action ng mga taong gumawa ng kaaliwaswasan. Para hindi ma-press gusto niya doon. Hindi muna ako sa Senado. Tinanong ko naman. Pakitanong nyo nga ako sa kamera kung siya'y naimbitihan na. Mukhang ayaw din po, Sen. Nung siya'y magbigay ng ganung pahayag, wala pa naman palang imbitasyon. Samantalang ako nakasabina na. Tama. Sabi ko, hindi naman natin siya pipilitin. Baka naman sabihin niya na may pilitan dito. Bahala ng tao ang umusga sa kanyang aksyon. Yun naman ang sinabi ko. Totoo naman yun Ngayon po, Sen, gawa na yung executive order para buuin yung ICI, Independent Commission on Infrastructure.
aywan ko, itama nyo kami, Sen. Parang ang direksyon kasi ngayon, kapag ka nabuo na ito, may kapangyarihan siya, mukhang sapat naman yung kapangyarihan, parang ang trajectory ngayon, pag nabuo na ito at may mga tao na, pwede ba tumigil na muna yung mga mag-iimbestiga at iba pa? Hindi naman po pwedeng itigil ng Blue Ribbon kasi iba naman yung aming mandato. In aid of legislation kami. Ganun po. May kasangkut na Paggawa ng batas. mandato, na obligasyon na makagawa kami ng mga panukalang batas sa ikaayos ng problema na tinutumbok ng inquiry. Opo. Sila naman, siguro, ang objective, maghain ng criminal, administrative, and civil liabilities. Iba naman yun. Ganon. Kaya lang, sa kasaysayan, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron din komisyon, yung Agraba. Agraba Commission, yes po. Natukoy ba kung sino talagang pumatay kay Senador Benigno Aquino Jr.? Mukhang hindi naman, hanggang ngayon, Sen, hindi natutukoy. Yan naging palaisipan Komisyon din yun ito. Ilang libong flood control projects ito. Palagay mo, sa loob na 10 taon at kalahati, Oo nga. may examine lahat ito. Kasi ang gusto nila ay 10 years mula sa punta hanggang sa kasalukuyan ang sasiyasatay ng ICI. Ito nga lang 22 to 25 Mahigit ng 9,000 yun ang tinukoy na Pangulong Bongbong. Ngayon magre-review ka na pabalik na 10 years. 10 years, opo. Baka sa 100 taon siguro baka matapos nila yan. Ilang salo ng Hindi ko hinahatulan ito. Opo. Well, sana naman, bakit hindi? Di ba? Pero kung ipasalimbaw ng kamera, sino yung kasi independent Commission on Infrastructure. So gaano sila ka-independent? Sino ang itatalaga doon? Meron na ba isang usapin yun Wala pa. May mga nabanggit lang po ang pangalan. Sino? Nag-alala nga ako yung Tony Carpio. Mukhang sabi ko, mukhang independent yun. Hindi daw politiko, pero mukhang hindi independent at iwan ko lang po mas politiko sa iyo yun Nga po. Diba? Tapos yung isa ata nabanggit, parang umatras, hindi raw, dinecline niya. Yung pinag-uusapan kasi natin, independent yun na nga po. Meron kang kakayahan na gumitna. Sino itatalaga mo doon na masasabi mong nakakagitna ka, na objective ka, may probity, sa kasalukuyan, independent-minded? Sino? Palaisipan nga sa Pangulo yan. Sige, independent ka. Kailangan competent ka. Anong naintindihan mo sa technical na paglalatag ng mga flood control? Sa construction, nga po. Sige, may independent ka, competent ka, patriotic ka ba? May nabanggit Kaya kailangan tingnan natin kung sino talaga ang... baka naman, kapag katapos-tapusan para lamang makapagtalaga tayo dyan, talagang binet lahat. Pagka pala ganito ang ating kakailanganin para sa ganitong klaseng undertaking, dapat pala lahat ng ating maitatalaga rito. May mga pakpak. Malaanghel po yun. Malaanghel dapat. Mahirapan tayo maghanap niyan. Kasi nilagyan ng nilagyan ng modifier independent. Naka-specific po doon, nakalagay. Sabi ko sa iyo. Commission. Sa isang tingnan natin. Wala pang binabanggit ng mga pangalan, Sen. 3 daw yan Isang chairman at saka 2 vice chairman. Isipin mo Anong pangalan nung sinabi mo kanina? Si retired Associate Justice Antonio Carpio. Basa pa po kami ng mga reactions. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Pali natin Pilipinas.